Welcome mga katantad, welcome sa panibago nating episode. Ngayong araw ng Sabado mga katantad ay samahan niyo naman ako magtinda. At bago tayo magtinda ay ito, magkakalas muna tayo ng ating baboy paninda sa araw nito. At nakikita niyo mga katantad, no, isa't kalahating baboy ang ating paninda sa araw nito. At ang lalaki, ayan, sa nakikita niyo, no. For this video pala mga katantad, no, ay makikita nyo ngayon o ipapakita ko o ibabahagi ko sa inyo kung paano tayo mag-slice ng igado, minodo, adobong baboy at adobong manok mga katantad. Ayan. Kaya ngayong araw ng Sabado mga katantad ay samahan nyo naman ako magtinda. At kung bago nga lang kayo sa aking channel, no, mag-subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod pa nating episode na ating mga ginagawa dito sa Bishop na mga diskarte tindero na mga kagaya na lang ito. Ayan, isang mapapalang araw mga tatad, and God bless us all. Panoorin nyo hanggang dulo nang sa ganun ay naway magkaroon pa kayo ng dagdag idea o dagdag kalaman, no, sa angkol sa pag-handle ng panindang baboy. At para dyan sa ating mga silent viewers, shoutout po, isang mapapalang araw. And sa mga subscriber naman natin, shoutout din po, no. At sa mga patuloy na sumusuporta sa ating munting channel at mga nagtsatsaga manood sa ating mga munting videos, mga kagaya na lang nito, no. Ayan, salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking munting channel. Ayan mga tatad, no, magkakalas muna tayo dito ng ating baboy paninda at maya-maya lang ay matutunghayan nyo na kung ano ang ating gagawin sa ating mga order. May mga order pala tayo mga tatad, no? Kaya tara, samahan nyo naman ako magkalas dito ng ating baboy paninda. At medyo malaki-laki kayo ito, no? Kaya ayan, para sa mga wala pang idea dyan tungkol sa pagkakalas ng ating baboy paninda at mga nagpa-plak, no, na magtayo ng meat shop, na sana makatulong naman ang ating video na ito sa araw na ito. Ayan, sa mapapalang araw mga dadad, and God bless us all. Panoorin nyo hanggang dulo. Tapos na tayo magkalas. Ay, napakalalaki ng baboy natin sa araw na ito. Ayan, o, ang haba ng pork chop natin. Bukod sa malaki na ang baboy natin, napakahaba talaga. Ang kaasim natin, ang ganda ng kaasim natin mga dadad. Pigig. At ang limpo natin halos walang taba, no? So tara mga tatad, samahan niyo ako maghanda. Ito ang ating paninda sa araw na ito. At dito nga mga tatad, no, tapos na tayo mag-slice ng 3 kilong minudo, no? At dito nga mga tatad ay sinunod ko na dito ang 2 kilong igado. At ito nga ang iniiwan natin, no, ay 2 kilong igado na ito mga tatad. At may lang mga tatad, no, ay mag-slice na rin tayo ng 5 kilong adobong baboy at 5 kilong minodo. At ihuli na natin yung 10 kilong manok na adobo rin ng mga tatad. Kaya yung manok naman ay madali lang hiwain at napakalambot lang. Kaya ito muna na inuna natin, no, ay yung mga nag-order sa atin na paunti-unti, at mamaya na yung ihuli natin yung maramihang order. Kaya ito mga tatad, sa nakikita nyo ay igado na ito na iniiwa ko. Sa pag-slice naman ng igado mga tatad, no, ay parang kanya-kanya rin tayo ng estilo. Pero ang nakasanayan kong hiwa talaga mga tatad ay ganito lang, no.
At ito ang kadalasan ng request ng ating mga customer na ganito lang kaliit na igado. Ang ibang kasing igado mga tadtad ay one fingers ang ang laki ng kanilang igado. Ayan, ito tapos na tayo mag-slice mga tadtad, no. At syempre mga tadtad, no, pag may minudo, igado ay may atay rin niya nakasama. Kaya ito, kalahating kilong atay ito, kalahating minudo at kalahating igado. Kaya i-slice na rin natin mga tadtad to, at ayon nga sa ating customer na nag-order nito ay i-slice na lahat, no. Sa ganun ay pagluto na lang nila. Ayan, shout out po dito sa nagtiwala sa atin, no, na umorder nitong ating hinihiwa sa mga oras na ito. Ayan. Yan, inuna ko nga dito ang kalahating igado, no, igadong atay, no. Ayan, inuna ko na. At ang atay naman mga tadtad ay napakadali lang hiwain yan. Lalo pag ganito katalas yung ating gamit na panaga, no. Ayan, sa nakikita nyo. Ayan, para dyan sa mga wala pang idea, no, kung paano ang hiwa ng igado. Medyo pahaba po ang hiwa ng igado. Napakadali lang naman po nitong gayahin o matutunan. Ayan, ang kung tawagin nito nila ay slanting, no, slanting na hiwa. Kaya ganun lang kadali. At ito naman mga tadtad, no, ay mas napakadali din para sa akin ang slice na ito, slice ng minudo cut. Ang minudo cut kasi mga tadtad, yan ang favorite cut ko mga tadtad, lalo na ang adobo. Ayan, isa yan sa napaka paborito kong slice, no, or cut. Katulad na lang nito mga tadtad na minudo. Dito nag-enjoy talaga ako na pag ini-slice ko ng ganito kaliliit. Dito ako talaga ginaganahan maghiwa ng ating mga binibili ng ating mga customer, no. Katulad nitong igado or minudo. Ayan. Dito kasi mga tadtad, parang nare-relax dito ang katawan ko, no, pag ganito kaliliit ang ating hinihiwa. At ito nga mga tadtad, no, tapos na tayo mag-slice ng itong pa-order na 3 kilong minudo, 2 kilong igado, at may 2 kilong bupis pa yan mga tadtad. Hindi ko na dito pinakita kung paano natin hiniwang bupis, no. Ayan, tapos na tayo dyan sa pa-order sa atin. At dito mga tadtad, no, sinunod ko na dito yung ating adobo na 5 kilo. Ayan. At dito mga tadtad, sa diskarte ko na ito, no, ay kinuha ko yung pinakadulo ng pigi at yun ang in-slice ko, no. Hindi ko na binigyan siya ng kaasim. At ang gusto na nga niya kasi ay huwag masyadong mataba. Kaya ito ang kinuha ko, no, yung bandang dulo ng pigi. At dito sa diskarte ko na ito mga tadtad, dito, no, diskarte natin sa pigi. Ayan, maipabahagi ko sa araw na ito sa inyo kung paano ang diskarte ko sa pigi. Pagkatapos natin makakuha mga tadtad ang saktong kilo ng 5 kilo, no, ay ito, hiniwa na natin to ng pang-adobo. Ayan. Sa pag-slice naman ng adobo mga tadtad ay nakadepende pa rin tayo sa customer kung gaano kalaki, no, ang kanilang request. At ang request nga nila ay medyo maliit lang na adobo. Kaya ayan, sa nakikita nyo mga tadtad, no, ay halos malaki lang konti yan sa ating minudo. Ayan. Ayan, sa nakikita niya mga tadtad. Kaya yan, ganyan lang tayo kasimple mag-slice ng adobo. At dito mga tadtad, no, ay kinakailangan lang natin talaga ng matalas na panaga. Kasi ang iniwasan natin dito ay magkadikit-dikit yung ating in-slice. At yan ang ayaw na customer, yung dikit-dikit ang slice nyo, no. Meron kasing mga tadtad, no, karamihan ng mga tindero na napakabilis nila mag-slice, no. Pero pagdating sa bahay na kanilang mga binili ng customer ay siyempre mga tadtad ay mayroon siguradong masasabi gawa ng dikit-dikit nga yung yung kanilang in-slice. Dito kasi mga tadtad, sa pag-slice nito, no, ay sisiguraduhin nyo, di bali mga tadtad mabagal lang kayo or hindi mabilis ang inyong paghiwa. Ang mahalaga doon mga tadtad ay hindi dikit-dikit, no. Ibig sabihin ng dikit-dikit ng mga tadtad, yung kabit-kabit pa sila. Lalo na sa minudo mga tadtad ay karamihan talaga nag-slice dyan o naghihiwa ng mga tindero, no.
Ayan. Hindi naman natin sila inaano, no, pero yun talagang ang kadalasan nangyayari mga tatad, ang dikit-dikit ang kanilang chop. Kaya yan, mapayo dyan sa ating mga bagong butcher, no, maging maayos o maging malinis yung ating pagkat ng ating mga binibili ng customer, at yun ang mahalaga mga tatad. At dito mga tatad, no, may order pa siyang 2 kilong giniling, no. At ito ang diskarte natin. Tinanggal lang natin yung pinaka nadikit dito sa pigi. Nang sa ganun mga tatad, na yan, isa ito sa diskarte tindero mga tatad, no, na ang matitira sa atin ay napakagandang part o maganda na ang matitira sa atin ating ititinda. Ayan, sa nakikita nyo mga tatad, no, ay kinukuha ko lang ito dito kasi gawa ng panggiling naman ito, no. At ito mga tatad na part na ito, no, ay parang maliit dito, no, at nakadikit lang ito dito sa ham legs o dito sa pigi. At pag tinuklap mo nga ito mga tatad ay napakadali lang gawa ng may mga ipagita na ito, no. At yun, doon tayo, no, naghihiwa para makuha natin ang saktong ano. Ayan. Dito pala mga tatad, no, dinagdagan ko na ito ng may taba na part, no. At nakikita nyo yung dulo pa rin ng pigi ang kinuhanan ko. Hinalo ko lang dito sa 5 kilong ano na to mga tatad, minudo. Ayan. Ayan, i-slice na natin to ng minudo. Ayan, yan sa nakikita nyo mga tatad, no. Wala kayong makikitang nakadikit-dikit yan o nakakabit-kabit sa in-slice natin. At sinisigurado ko nga yan mga tatad, no, maayos ang ating slice gawa ng ito ay pa-order, no. Ibig sabihin kasi umorder sa iyong customer, nagtiwala sa inyong customer na ipahiwa yung kanilang in-order, at ang gagawin nyo lang mga tatad, no, ay siyempre bibigyan nyo sila ng maayos na serbisyo para na sa ganun ay mababalik-balikan kayo ng inyong customer. Ayan mga tatad, no, kung inabot nyo na ang videos na ito, no, ayan, paki-like naman dyan, share o paki-comment kung taga saan kayo, no, at mag-comment na rin kayo dyan mga tatad kung ano pang mga gusto nyo makita dito sa ating mga diskarte tindero, no. Ayan, para dyan sa ating mga wala pang idea kung paano pag-handle ng baboy paninda, mga baguhan nating butcher, no. Ayan, paki-comment lang dyan mga tatad kung taga saan kayo. Ayan, at lubos nagpapasalamat ang inyong Katatad TV sa inyong walang sawang suporta o walang sawang panonood sa ating mga videos na ating mga ginagawa dito sa meat shop na mga kagaya na lang ito. Ayan.
pagkatapos ko nga maghiwa mga tatad no, ng 5 kilong minudo, ayan, sinunod ko naman ito na kalahating kilong atay uli, no? At patingin-tingin niya ako dyan sa lista kung ano pang mga susunod pang ating i-slashin. At ito nga mga tatad, last na ito no, na ating i-slashin, yung kalahating atay. Doon sa 5 kilong order niya na pang minudo ay kalahating kilong atay lang ang kanyang ihalo. At mayroon pa dyan mga tatad no, 10 kilong manok, kaya mamaya na natin i-slashin yun no, na 10 kilong manok. At magdi-display muna tayo dito mga tatad. At dito mga tatad no, nagtatanggal na tayo ng bias. At ito mga tatad ay dito tayo kukuha ng 2 kilong giniling. Kaya ito mga tatad, panoorin nyo to kung paano diskarte ko dito. At kukunin natin dito mga tatad yung part ng mga ano no, may part ng mga may litid para gilingin natin. Ayan, sa nakikita nyo, para yung tira sa atin mga tatad ay napakaganda na. Ayan, kukunin lang natin yung pinakagitna no, at ayan, sa nakikita nyo, napakaganda na ng ating pigi. At dyan mga tatad ay isasabit lang natin muna yon, at isusunod na natin yung isang pigi uli, at kukunan lang din natin yan ng part ng may litid no, or may pinakapagitan, nang sa kanon mga tatad ay maganda yung natitira sa atin. At ito naman ay panggiling no, kaya tinitrim lang natin itong pigi, nang sa ganon ay makuha natin ang ganda ng pigi. Ayan, sa nakikita nyo. At dito nga mga tatad ay panggiling ito, kaya i-slice lang natin yan ng by choice lang no, nang nagkumasya sa gilingan. At okay na lang mga tatad, ready to giling na yan o grind pork mga tatad. Ayan. Ay mga tatad no, salamat naman sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa araw-araw no. Ayan, sa mga nanonood dyan ng walang sawa, ayan, lubos ng papasalamat ang inyong Katadtad TV sa inyong walang sawang suporta dito sa ating munting channel. Ayan, sa mapagpalang araw mga tatad, and God bless us all. Kumusta ka mga buhay-buhay natin dyan mga tatad no? Ayan, naway nasa okay lang kayo mga tatad. Ayan. At dito nga mga tatad no, nag-display na tayo dito ng tira nating dulo ng pigi no. At yan nga mga tatad, mag-display tayo dito. At napakaganda na ng tira natin dito. Kaya ayan, kaway-kaway lang muna dyan tayo sa ating mga silent viewers. At ito na mga tatad no, umaga na o maliwanag na, kaya sinunod ko na ito mga tatad, at tapos na nga tayo mag-display dyan. Kaya in-slice ko na dito mga tatad yung pang adobong manok na 10 kilo. Kaya ayan, ganito lang tayo mag-slice mga tatad no? Ayan, pakitang gilas na naman tayo dito mga tatad. Pagdating sa manok kasi mga tatad ay easy lang natin yan hiwain no, o napakadali lang hiwain. Kaya ayan, panoorin nyo hanggang dulo mga tatad. At salamat sa inyo walang sawang suporta o walang sawa ninyong panonood dito sa ating munting channel na ating mga ginagawa dito sa Meat Shop no, na mga kagaya na lang ito. Asahan nyo mga tatad, hanggat may ginagawa ko dito sa Meat Shop ay ibabahagi ko sa inyo ito araw-araw. Ayan, salamat sa inyong walang sawang panonood.